Samantala, naitalang krimen bumaba sa harap ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng mga otoridad. Philippine National Police muling tiniyak na gagalangin ang karapatang pantao sa harap ng papatupad nito. Muling nagbabalik Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Inuulan man ng batikos, may magandang epekto sa bansa ang mas striktong pagpapatupad ng iba't ibang ordinansa. Kabilang dito ang pagbabawal sa nakatopless sa kalsada, pag-inom sa kalye at curfew para sa mga minor de edad. Patunay dito ang pagbaba ng crime against person kasunod ng implementasyon ng Safer Cities Initiative. Kabilang dito ang direct physical harm, murder, kidnapping at rape. Ayon kay PNP Directorate for Operations Police Brigadier General Rogelio Peñones, 9.8% ang itinapya sa murder, halos 40% naman para sa homicide, at mahigit 22% sa physical injuries at rape cases. Git ni Peñones, mababa ang datos na ito kung ikukumpara sa datos bago ilunsad ang Safer Cities Initiative. Although among the 8 focus crime, comparing the same period, mayroon pa rin tayong robbery incident. That's why we recalibrated our deployment based on the prevailing crime situations. Ang Safer Cities ay inilunsad ng DILG noong Abril 6 na layong mabawasan ng krimen sa Metro Manila. Tiniyak naman ni Peñones na mahigpit na ipatutupad ng PNP ang paggalang sa karapatang pantao. Nauna nang nagpaalala ang NCRPO sa mga pulis na dapat magkaroon ng compassion at common sense ang pagpapatupad ng mga ordinansa. Yes, Ryan. Sir, I just need soundbite on this. I know you mentioned may epekto na, magandang epekto sa community yung pinapatupad na programa. But how optimistic po yung PNP na kung magtutuloy-tuloy yung programa, magtutuloy-tuloy din yung pagbaba ng crime rate? Yes, yun ang expectation natin. But sabi nga natin, hindi lang kasi ito yung pababain yung data. What is important is to see to it na yung community talaga maramdaman nila na talagang safe sila anytime. Sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, umaabot na sa halos 70,000 ang lumalabag sa iba't ibang ordinansa. Pinakamarami pa rin ang nagiinom sa kalye at naninigarilyo na sinundan ng mga nagbibidyoke pa rin kahit lagpas alas 10 na. At pinakahuli sa datos, ang mga minor de edad na nahuli sa curfew. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.